Leia, may mga pakikipag-usap na ba ang PNP sa organizers ng rally at kung may impormasyon na ba sila kung hanggang kailan mananatili ang mga ito sa EDSA? Magandang hapon sa iyo, Aga. Kaninang umaga pa sinasabi na tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Allen Reyco na nakikipag-usap na nga itong pamunuan ng National Capital Region Police Office na si Police Major General Anthony Abirin dyan sa organizer nitong isang religious group na nagsasagawa nga ng protesta dyan sa People Power Monument at dyan sa White Plains. Kaugnay dito sa isinasagawa nilang protesta, ito upang isagawa ito ng maayos, payapa at yung hindi sana nakakaapekto lalo na sa mga motorista. At doon naman sa tanong mo kung hanggang anong oras sila papayagan na magsagawa ng protesta dyan, yan ang sinabi ng PNP ay iginagalang nila ang karapatan ng bawat isang Pilipino na magkaroon o magsagawa ng peaceful assembly. Kaya sabi ng PNP kanina ay papakiusapan nila itong grupo na ito na mag-self-disperse o tapusin na ng payapa yung kanilang programa. Nasa proseso na ng pagtukoy ang Philippine National Police kung sino-sino ang mga nasa likod ng rally sa EDSA. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Reyco, iimbestigahan na nila ito upang maisama sa mga posibleng managot. Sinabi ni Colonel Co na walang permit ang religious group na nagsagawa ng protesta sa White Plains at People Power Monument simula kaninang umaga. Again, sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito. Itinanggi rin ni Colonel Co na nasorpresa at hindi handa ang PNP sa biglaang pagkilos ng grupo. We were apprised of the medyo hindi lang yung napakaaga nating nalaman, but we were apprised of their plans. Ididepensa rin ni Co ang PNP sa sinasabing malamyang pagtugon ng pulisya sa protesta kumpara sa mga militanteng nagsasagawa ng pagkilos. Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully. Nagawa ng protesters na harangan ng EDSA kanina na nagdulot ng grabing traffic at pagkaantala ng maraming motorista. Sa pagnanais naman ng mga pulis na pigilan ito, nagkaroon ng komusyon at nagkatulakan hanggang sa suntukan. 3 sa hanay ng PNP ang nasaktan, habang 3 rin sa mga protesters ang naaresto. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus, kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan na nabangga, nauntog. At meron po namang 2 pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Sa gitna ng kaguluhan, itinaas ng PNP sa full alert status ang kanilang pag-alerto sa buong bansa. Layo nito ang mas masusing pagbabantay hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga vital installation ng bansa upang hindi malusutan ng ilang grupo na nais na manamantala. Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagalang ang karapatan ng bawat isa po sa atin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nagsagawa ng real-time monitoring sa PNP Command Center sa nangyayari sa EDSA. Ito'y upang agad na makapagbigay ng utos sa commander sa ground. Sinasabing umabot sa mahigit 12,000 ang lumahok sa pagtitipon habang nasa mahigit na 6,000 naman ang nakakalat na pulis. Bili ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa PNP. Ipatupad ang maximum tolerance. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikiisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas sa pagpapahayag nila ng saloobin. Leia Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumagabi ay nadadagdagan nga at hindi napapawasan itong mga lumalahok dyan sa kilos protesta sa may People Power Monument dyan sa EDSA at sa White Plains. Mula sa 10,000 kaninang umaga na naging mahigit 12,000 kaninang alas 2 ng hapon. Ngayong alas 5 ng hapon ay umabot na ito sa 14,500. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan.